Para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa aking mga kwento, just click like and subscribe at pindutin ang notification bell, mga kaseparada. No copyright intended po. Thank you so much! Wedding planner ang dalagang si Jeline. Sikat siya sa larangang iyon. Pati mga artista, mayayamang tao at politiko sa bansa ang kanyang mga kliyente. Masaya ang dalaga sa kanyang achievement sa edad na 27 at sabi nga nila kailan naman kaya daw niya paplanuhin ang kanyang sariling kasal. Dalaga pa kasi ito at walang nobyo. Nagmahal kasi noon ang dalaga nang hindi pasado sa sirkulong kanyang kinabibilangan. May kaya ang pamilya niya at si Gabriel mula sa mahirap na pamilya. Ngunit scholar sa sikat na eskwelahan na kapwa nila pinag-aralan. Gwapo ito, mabait at likas na gentleman. Kaya lang mahirap nga ito, kaya't ang mga mapanghusgang tao nakialam sa kanilang relasyon. Mahal niya ito sa kabila ng mahirap lang ito. Tanggap niya ang lalaki, subalit sadyang hindi umayon sa kanila ang kapalaran. Third year college na ito noon sa kursong engineering nang mag-transfer si Jeline sa universidad na pinagpapasukan nito. Sa una ay hindi ito pansin ng dalaga, ngunit dahil sa likas na talino nito, naging visible ito sa paningin ni Jeline. Laman kasi ito ng lahat ng forum sa kanilang school. Humanga ito sa ugali at kakaibang pakikisama nito sa mga estudyante. Madalas pa nga ay kinaiinggitan ito dahil lapit ito ng magagandang babae sa school. Ngunit siya ang tangi nitong niligawan. Sa una ay nahiya pa ito sa kanya lumapit, pero dahil siguro nga ay gusto siya talaga nito ay naglakas loob ito. Maayos naman ang naging lihim na relasyon ng dalawa. Lihim dahil maingat sila sa mga mapanghusgang tao sa paligid. Wala naman kay Jeline kahit galing ito sa hirap. Ang importante, nagsusumikap at may pangarap. Sa una lang nila nailihim ang kanilang relasyon. Sapagkat dahil nga likas na lapitin ng babae ang binata, nalaman ni Abby, isa sa patay na patay kay Gabriel, ang relasyon nila kaya't kumalat iyon sa universidad. Madami ang nainggit sa kanya at may mga likas na mata pobre naman ang kumutya sa kanya na pumatol daw siya sa hampas lupa. Hindi yon pinansin ni Jeline dahil sa labis na pagmamahal sa nobyo. Ngunit nakarating ito sa mga magulang dahil kay Dave, ang isang anak ng kaibigan ng kanyang papa na matagal nang may gusto sa kanya at kapwa nila schoolmate. Nang malaman ng mga magulang, pinagbawalan siya ng mga ito. Kaya't kinausap niya ang nobyo na maging maingat sila sa pagkikita nila, lalo na at nasa paligid lang si Dave, na tuwi na ay nagsusumbong sa kanyang ama. Lumipas ang mga buwan na bagamat patago ay masaya ang relasyon ng dalawa. Minsan ay nakakatakas pa sila para manood ng sine. Ang gagawin nila ay mauuna si Gabriel at susunod na lang si Jeline sa loob ng sinihan. Ngunit ang lahat talaga ay may hangganan. Nang minsang magkita sila ng lalaki, ay lihim palang nakasunod sa kanila si Dave. At nang magkasama na sila, ay tinawagin nito ang kanyang ama. Doon, nahuli nito na magkasama sila. Jeline, get in the car, utos ng ama nito. Papa, I said, get in the car now. Batid niya na galit na ito, kaya't walang nagawa ang dalaga kundi bumitaw sa kamay ng nobyo. Babe, sabit naman ni Gabriel sa tawagan nila. At umiling na lang na yumuko ang dalaga. Now, ulit ng papa niya. Doon tuluyan ng tinalikuran ni Jeline ang nobyo. Walang nagawa ito at tiningnan na lang ang papalayong sasakyan, lulan ang nobya. Sa bahay naman nila Jeline, agad siyang kinausap ng ama. Jeline, layuan mo ang lalaking iyon. Pero papa, mahal ko po si Gabriel. Sigurado ka ba na mahal ka niya at hindi ang yaman natin? Sagot naman nito. Opo papa, alam ko at ramdam ko, mahal ako ni Gabriel. Hindi siya gaya ng iniisip niyo. Pagtatanggol nito sa nobyo. Kung hindi ka titigil sa pakikipagrelasyon sa lalaking iyon, gagawin ko ang lahat para maalis ang kanyang scholarship. At nang mapaalis siya sa universidad na iyon, doon na bahala si Jeline. Alam niya na kayang gawin ng ama iyon sa dami ng kanyang koneksyon. At alam din niya na hindi kakayanin ng binata ang tuition sa school niya. Kaya't
napilitan si Jeline na sundin ng ama para sa mahal na nobyo. Last year na nito sa kurso kaya't hindi pwede na mawala ang scholarship nito. Masakit man ay kailangan magsakripisyo ni Jeline para dito. Pagpasok sa school, hindi na kailangang hanapin ni Jeline ang nobyo. Sadya siya nitong inabangan kinalunisan pagpasok niya. Gabriel, we have to break up. Pero babe, mahal mo ako, diba? Oo, pero ikakasal na ako. After a month, pagsisinungaling niya dito. Paano ako? Paano tayo? Maluhaluhang sabi nito. Wala nang tayo, Gabriel, simula ngayon. Dahil ba mahirap ako at hindi ako bagay sa inyo? Na mayaman? Sabi nito sa kanya na nakatingin sa mata ng dalaga. Sasagot sana ito ng hindi, ngunit iba ang binigkas ng labi niya, kahit masakit. Oo, Gabriel, ang mayaman ay para sa mayaman lang, mapait na wika ni Jeline na halos ayaw lumabas sa kanyang mga labi. Saka siya tumalikod sa nobyo, naiwang tulala at maluha-luha si Gabriel nang iwan ni Jeline. Mula noon ay hindi na pumasok pa sa school na iyon si Jeline, sa isang exclusive school for girls na niya tinapos ang kanyang kurso. Hindi rin sumubok pang magmahal ang dalaga mula noon. Wala siyang naging balita pa kay Gabriel kung nakapagtapos ito sa pag-aaral. Nang tumunog ang telepono sa tabi ni Jeline, doon naputol ang pagbabalik tanaw ng dalaga. Nang sagutin ang phone, ang ina ang tumatawag. Hindi ka pa ba uuwi anak, sabi nito sa kabilang linya. Siya na lang kasi ang nasa loob ng gusali dahil kanina pa uwian. Ganun ang dalaga pag gustong mapag-isa. Hindi tuloy niya namamalayan lagi ang oras. At sa tuwi na ang ina ang tumatawag upang pauwiin siya. Dawlawin mo naman kami anak, sabi pa ng ina mula kasi na magkaroon ng sariling negosyo. Ang dalaga, bumukod na ito. Bumili siya ng sarili niyang kondo sa isang mamahaling gusali sa Taguig, Global City. Sa sobrang busy, hindi siya madalas bumisita sa kanilang tahanan. Mula din kasi nang mangyari iyon sa pagitan nila ng ama, naging malayo ang loob niya dito. Sa tuwi na ay iniiwasan niya ang ama. Kaya lang alam ng kanyang mama na nasa opisina pa siya ay dahil lagi itong tumatawag sa kanyang sekretarya o kaya sa guard ng building. Busy pa mama, madami akong tanggap na wedding ngayon, pasensya na po. Okay, sagot naman ng ginang na halata sa boses ang pagkadismaya. Ngunit wala naman itong magawa dahil batid din nito na busy talaga ang anak na dalaga. Sige po, mauuwi na ako. Okay, ingat anak. Yes ma, thanks. At binaba na niya ang tawag. Malungkot na nilisan ni Jeline ang opisina. Sa tahanan ng mga Ramirez, hindi maiwasan ng ginang na dalhin hanggang sa pagtulog ang agam-agam sa dalagang anak. Tila wala na itong pangarap magkaroon ng sariling pamilya. Hindi kasi nito alam ang nangyari sa pagitan ng mag-ama noon. Honey, what's wrong? Tanong naman ni Mariano sa asawa. Kasi nagwo-worry ako kay Jeline. Parang ayaw magkaroon ng sariling pamilya. Stable naman na siya pero niwala akong nabalitaan na naging nobyo niya. Hindi kaya lesbian ang anak natin? Malungkot naman na nailing na lang si Mariano. Patid kasi niya na baka yung nangyari pa rin sa nakaraan ang dahilan ng dalaga. Magsisiman, siya ay wala nang magagawa. Naging dahilan patuloy iyon ng paglayo sa kanya noon ng malambing na anak. Hindi naman siguro honey, sadyang busy lang ang dalaga mo, sabi na lang niya sa asawa. Walang nagawa na natulog na lang ito, dala ang pagkabahala. Tahimik lang naman ang asawa sa tabi nito. Wala itong alam na may kinalaman ang asawa sa posibleng dahilan ng anak sa naging gawin nito. Isang umaga habang busy si Jeline sa pagre-rebisa ng mga tanggap na event ay kinitok siya ng kanyang sekretarya. Come in, sagot naman niya. Ma'am, may gusto pong magpa-schedule ng wedding. Sige, papasukin mo, sagot naman nito. Nakayuko ang dalaga kaya't hindi niya agad nakita ang couple na pumasok. Kaya't nang mag-angat ng mukha ang dalaga, baghagyang naging ngiwi ang ngiti na nakapaskil sa kanyang labi dahil sa pagkabigla. Sapagkat si Gabriel ang lalaking nabungaran niya na may kasamang magandang babae. Bakas din ang gulat sa mga mata nito nang makita ang dating nobya. Please sit down, wala sa loob na anyaya niya sa dalawa.
sabay abot ng katalog na tuwi na ibinibigay niya sa mga couple upang makapili ang mga ito ng gustong venue or tema kung beach, garden, or church wedding ba. Bantulot na kinuha naman iyon ng lalaki. I'm Colleen and this is Gabriel. Babe, ano kaya maganda, beach wedding? Tanong nito sa binata. Bahagyang nagulat ang dalaga sa tawagan ng mga ito, kaya't hindi sinasadyang napatingin siya kay Gabriel na nakatingin din pala sa kanya. Naiiling na imiwas siya ng tingin sa binata. Ikaw ang bahala babe, sagot naman nito. Tila naging maayos ang naging buhay nito matapos ang kanilang paghiwalay. Ayon sa ayos nito na mamahalin ang mga damit na suot at forma. Lihim na nagpasalamat si Jeline dahil may maganda naman palang dulot ang pagsasakripisyo niya para sa binata. Itong beach wedding na lang siguro babe. Magkano ang package nito miss? Jeline, call me Jeline please. 1.5 million all in, Miss Colleen. Okay, we get it, sabi ng binata na mukhang bigatin na talaga. Wala man lang tawad, umuo agad. When is the date? Tanong nito sa couple. I want to be June bride, excited na sagot naman ng dalaga. Hindi naman kaya halata na ang tiyan mo nun babe, sagot ng binata. Doon bumalatay ang sakit sa mga mata ni Jeline nang marinig na buntis na ang babaeng pakakasalan ng binata. Ngunit dagli lang iyon. Agad na bumawi ang dalaga sa pagkatulala sa narinig. Hindi naman siguro babe, 2 months lang naman. Ikaw na ang bahala, sabi naman ng binata. Halos wala naman maintindihan si Jeline, basta't sumasagot lang siya sa mga tanong, ngunit wala siya sa focus at hindi tumitingin sa dating nobyo. Kaya't nagpaalam ang dalawa, dagling nag-isip si Jeline kung aabutin ba ang kamay nito na makipag-handshake sa kanya. Dala ng kagandahang asal na pilitan itong abutin ang kamay ng ex. At doon nanulay ang kuryenteng hatid ng pagdadaop ng kanilang mga palad. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang dalaga. Nanghihinang napasandal sa kanyang swivel chair si Jeline. Hindi alam kung kaya pa niyang trabahuhin ang wedding ng kanyang ex. Sumakit tuloy ang ulo nito. Buti pa siya may magiging pamilya na, hindi maiwasan na sabi sa sarili ni Jeline. Naging malungkot ang sumunod na oras para kay Jeline, kaya't nagpa siyang maagang umuwi sa kanyang kondo. Kinabukasan kahit matamlay ay pumasok pa rin ang dalaga. Hindi pwedeng magpa-apekto ito sa nararamdaman. Tuloy ang buhay, sabi nga niya. Tanghali nang mag-isang dumating si Gabriel. Wala ang nobya nito, kaya't naiilang man ay hinarap ni Jeline ang dating nobyo. Mr. De Guzman, bakit hindi mo kasama ang nobya mo para mas detail ang mga pag-uusapan natin? Ang formal naman yata, pwede bang Gabriel na lang, Jeline, or... No, Mr. De Guzman, we're in business. I prefer formal. Miss Jeline, I want sunset and violin ang background music. Madami ang pang request si Gabriel na sa pagkakatanda ni Jeline ay siyang dream wedding niya na napag-usapan nila noon ng ex nang minsan siya nitong tanungin. Kung ano daw ba ang pangarap niyang kasal, sinabi naman niya ito sa nobyo at nangako ito na tutuparin ang pangarap sa takdang panahon. Nangilid ang luha niya sa mga sandaling iyon at yumuko na lang. Kumurap-kurap ito upang wag bumagsak ang mga luha. Si Gabriel naman ay nagpatay mali siya na lang sa nakita. Okay, Mr. De Guzman, I get the details. Inform ko na lang kayo kung kailan pwedeng mag-fit at mag-taste test para sa food. Yun lang at nag-excuse ito sa binata at nagtungo sa CR. Doon malaya niyang pinakawalan ang mga luhang kanina pa pinipigilan. Bakit sobrang sakit naman? Ito ba ang ganti sa kanya ng binata sa pag-aakalang tinalakurang niya ito ng ganun-ganun lang noon? Sobra-sobra naman yata ang pasakit, sabi niya sa sarili. Tila napakadaya naman ng tadhana kay Jeline sapagkat ilang araw na lang ay kasal na ng lalaking pinakamamahal. Likas lang siguro ang dedikasyon sa trabaho kaya't naitawid niya ang pag-aasikaso sa kasal ng ex. Ilang beses nang muntik nang sumuko ang dalaga, lalo na pag nakikita niyang sobrang sweet ang dalawa.
lalo test sa mga handang pagkain. Sa flavor ng cake, halos ayaw niyang tignan ang dalawa ng mga sandaling iyon. Nahiling niya na sana ay siya na lang ang nasa kalagayan ni Colleen. Pero wala na, araw na lang ang hinihintay. Plano sana niyang magbakasyon out of the country bago ang kasal, ngunit request ni Colleen na siya ang personal na mag-manage ng event. Kaya't dala ng sinasabing professionalism, napilitan ng dalaga na mag-stay at umuo. Sa Boracay ang venue ng kasal. 2 araw bago ang kasal, nauna na si Jeline doon at nag-stay sa bilang nabili niya doon. Malungkot na nasa kwarto lang ito ng dalaga. Sa isang araw, kasal na ni Gabriel at pilit niyang pinapatay ang lungkot na nararamdaman. Kung bakit naman kasi sobrang minahal niya ang binata. Kinabukasan, nagdatingan na ang mga staff. Kanya-kanyang assignment ang mga ito. Busy ang lahat sa pamamahala niya. Hapon nang dumating ang mga bisita at ang mga ikakasal. Araw ng kasal, tanghali pa lang ay handa na ang lahat. Hinihintay na lang ang sunset. Takdang oras. 3:00, all set na. Dumating na rin ang lahat ng bisita. Bumalik si Dylan sa kanyang villa upang magbihis na. Plano yan niyang hindi natapusin ang kasal. Magpapakita lang siya at babalik na siya sa Manila. Kaya nakahanda na rin ang kanyang mga maleta. Dahil saglit lang naman siya doon. Nang makitang ayos na siya, sa simpleng pastel dress at rubber shoes lang ang gayak ng dalaga. Pagdating sa pagdarausan, tila tahimik ang lahat nang dumating siya. Nasa tapat siya ng arko papasok sa may nakalatag na red carpet nang biglang narinig niya ang kantang Forevermore. Tila nabatubalani ang dalaga dahil boses iyon ni Gabriel. Magaling kasi itong kumanta noon pa man. Naiiyak na wala sa loob na hinanap niya ang binata. Tila yata pati ang team song nilang dalawa ay team song din ng mag-asawa. Kinikilig man sa malamyos na tinig ng ex, hindi naman maiwasan ni Jillian ang mapaiyak. Hanggang sa namalayan na lang niya natapos na ang kanta at nasa harap na niya si Gabriel. Babe, I'm sorry for torturing you for the last 2 months. Hirap na hirap din ako pag nakikita kitang nasasaktan, pero sorry na please. I love you so much. Please, please, please. Accept me again. Will you marry me? Sabay luhod nito at binuksan sa harap niya ang pulang kahita na may diamond engagement ring. Pagtingin niya dito ay napakurap pa ang dalaga, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Parang panaginip at nang tingnan niya ang mga tao sa paligid, pawang family friends nila ang mga nandun at may ibang hindi niya kilala. Nandun din ang bride sana nito na si Colleen na may katagibing gwapong lalaki nakaakbay dito at nakahawak pa ang isang kamay sa tiyan nito na tila ba may pinoprotektahan. Doon nag-sink in lahat kay Jeline, mula sa beach wedding sa lahat ng detalye ng gusto niya para sa sariling kisal ay siyang request ng mga ito. Babe, matagal pa ba? Nangangawit na ako oh. Hindi mapigilan ni Jeline na mapahagulgol habang tumatango. Wala bang words hirit pa ng binata sa kanya? Yes, mahinang sagot naman niya sabay tampal sa braso nito. Ihanda mo ang paliwanag mo later. Yes babe, later na lang hanggat may oras pa. Para ayusan ka. Ngayon na, wala akong wedding dress. Nope babe, I'm prepared for this day. Madami ka talagang dapat ipaliwanag later. Opo babe, sige na sumama ka na sa glam team. Naging mabilisan ang galaw ng lahat sapagkat malapit na ang sunset. Kaya lahat ng pwedeng umasisti sa kanya ay tumulong upang madaling mayari ang pag-aayos sa kanya. Maya-maya pa ay dinala sa kanyang harapan ang wedding dress na kanyang susutin. Isa itong off-shoulder wedding dress na puting-puti na tinampukan ng Swarovski. Sobrang ganda nito at mamahalin. Nang kanya itong isuot ay tamang-tamang ito sa dalaga na animo isinukat sa kanya ng gumawa. Pagharap sa salamin, hindi makapaniwala si Jeline sa taglay niyang ganda ng mga oras na iyon. Maya-maya pa ay may tumawag na sa kanya at sabi simula na daw. Kaya't lumabas na sila, tinungo ang pinanggalingan kanina. Nang si Jeline na ang maglalakad,
Hindi maiwasan ng dalaga na malungkot sapagkat wala ang mga magulang. Malapit na siya kay Gabriel nang biglang sumulpot mula sa likod niya ang kanyang ama at ina. Doon tuluyang nalaglag ang mga luha ng dalaga. Mabuti na lang at waterproof ang makeup at mascara niya. Labis-labis ang ligaya sa puso ng dalaga nang hawakan siya ng mga magulang patungo sa naghihintay na binata. Sa tabi nito, ang ina ni Gabriel at ama. Simple lang ang mga ito, agad na nagmano si Jeline sa mga magulang ng binata. At bago pa man ibigay ang dalaga ng mga magulang kay Gabriel, ay nagsalita ang ama nito. Take care of my princess, iho. Yes sir, I will. Call me papa. Yes po papa. Doon sabik na inakay siya ng binata sa makeshift altar. Matapos ang seremonya at kasal na sila, buong alab na hinagkan siya ng asawa. Sabik na sabik ito na tila ayaw pa siyang pakawalan. Nang magsalita si Kulin. Ano ba yan, may honeymoon pa oy, gutom na ang buntis. Doon labis na namula ang dalaga at nagtawanan ang mga bisita sa hirit ni Kulin. Later babe, humanda ka sa akin. Kinurot naman niya ito at masayang tumango na lang. Sa kwarto ng mag-asawa na laan para sa mga honeymooners, hindi pumayag si Jeline na hindi agad magpaliwanag ang asawa kahit sobrang pagod niya sa surprise wedding ng asawa. Babe, mamaya na please, gigil na si Junior ko sa'yo. Kanina ka pa niya gustong sunggaban. No, determinadong sabi ng babae sa asawa. Sabay hawak ng mahigpit sa suot na bathrobe na tila ba buhay niya ang kapalit pag binitawan niya. Iyon. Ang haba kasi babe sabik na ako sa'yo. Pwede bang kalahati muna ngayon? Hirit pa nito sa kanya. No, walang paliwanag, walang honeymoon. Pinal na sagot niya dito. Kakamot-kamot naman na nag-umpisang magsalita ang asawa. Nang iwan mo ako noon, halos gumuho ang mundo ko. Panimula nito sa kwento. Buong akala ko ay mag-aasawa ka na talaga. Lalo na at yun na nga ang huling kita ko sa'yo sa school. Halos pabayaan ko rin ang pag-aaral ko. Finals na pero hindi ako nagre-review. Pati mga thesis ko hindi ko napag-ukulan ng panahon. Nawalan ako ng gana sa lahat hanggang sa ipatawag si Itay ng Dean upang kausapin dahil sa nangyayari sa akin. Lahat kasi ng subject ko ay madalas akong absent. Wala nang akong pakialam pa sa pag-aaral ko at kung makakagraduate pa ako. Mabuti na lang at concern ang din sa akin. Nung pinatawag si Itay, doon sinabi ng din na kung magpapatuloy daw ako sa aking kapabayaan, baka hindi ko maipasa ang finals or worse, hindi ako makagraduate. Kaya't kinausap ako ni Itay at doon ako biglang nagising sa animo bangungot. Sabi ni Itay, anak, kung hindi mo tutulungan ang sarili mo makaahon sa pagkakalugmok mo, mas wala kang chance na mabawi ang taong mahal mo. Gawin mo siya ng inspirasyon ang kasawian mo ngayon dahil baka sakaling sa dako pa roon ay may ligaya para sa inyong dalawa. Kung titigil ka ngayon, paano mo malalaman ang kinabukasan? Kaya laban anak, hindi ka magtatapos para sa amin ng inay mo kasi matanda na kami. Para sa iyo ang kinabukasang nakataya, kaya sana gumising ka hanggat maaga pa. Doon ko na-realize ang gustong iparating ng mga salita ni Itay. Tama ito, paano ko papatunayan sa papa mo na karapat-dapat ako sa iyo kung hindi ako magtatagumpay at maibigay sa iyo ang kayang ibigay na buhay ng mga magulang mo. Kaya't mula ng araw na iyon nagising ako at nag-aral ulit mabuti. Hindi pa man huli ang lahat. Ikaw ang naging inspirasyon ko sa araw at gabi na nagsisikap ako kasi gusto kitang mabawi pag may ipagmamalaki na ako. Gumraduate ako ng summa cum laude. Madami agad kumpanya ang nag-offer ng trabaho sa akin. Pero nag-review muna ako, wala akong tinanggap kahit isang offer. Nag-concentrate ako sa pagre-review at nagbunga naman. Top-notcher ako sa board exam. Doon mas lalong dumami ang nag-offer. Meron pang international at pinili ko ang pinakasikat sa bansa. Sa unang project ko, abroad agad ang offer. Nang matapos iyon, wala akong pahinga. Sunod-sunod ang tinanggap ko hanggang sa makilala ko si Billy, ang asawa ni Colleen. Mayaman siya at sabi niya magsosyo daw kami at mag-umpisa sa maliit lang. Mula noon
hanggang sa lumago na at medyo okay na man na ang tinayo naming construction company. Hindi man ako kasing yaman nyo pero kaya ko na rin na buhayin ka sa paraang kinasanayan mo. Dagdag pa ng asawa niya. Akmang papatong na ito sa kanya ng hep hep hep. Paanong naisip mo ang surprise wedding? Aber, mister? Nakatas pa ang kilay na tanong niya dito. Si Colleen kasi, naknakan ng kulit. Para ko ng kapatid yun. Lagi ako tinatanong kung bakit wala daw ako ipinapakilalang GF sa kanilang mag-asawa. Hanggang sa isang gabi sa sobrang lasing ko, naikwento ko sa kanila mag-asawa ang tungkol sa atin. Ayun, nag-search sa FB, nakita niya ang wedding planner page mo. Sabi niya, dalaga ka pa nga daw, kaya ligawan kita ulit. Okay naman, kaya lang sabi ko baka hindi ako magustuhan ulit ng papa mo, kaya bago ko pinatulan ang kalokohan ni Colleen, nakipagkita muna ako sa papa upang kausapin siya. Hingin ang permiso na ligawan ka. Nung una, akala ko tatanggi, pero ang sabi niya sa akin, promise me to make my princess the happiest girl in the world. Siyempre, hindi ko na pinalampas. Alam ko naman na ako lang din ang hinihintay mo, kaya ka nagpakatandang ganyan. Kinurot naman ni Jeline ang pilyong asawa. Babe naman, masakit ah. Pero alam mo babe, parang gusto ko nang sumuko pag nakikita kitang lihim na nagpupunas ng luha habang pinaplano yung kasal. Kaya lang tiniis ko kasi para din naman sa atin yun. He, ewan ko sa'yo. Nagustuhan mo naman 'di ba? Kilig na kilig ka nga kanina eh. Kundi lang kita mahal, naku talaga, gigil na sabi pa niya. Maya-maya pa ay pumatong na ito sa kanya. Doon sinimulan nito ang dapat ay kanina pa tapos kung hindi lang ito makulit. Unti-unti ay kapwa na nga walang saplot sa katawan ng dalawa at maingat na sinamba ng kanyang asawa ang kanyang basal na katawan. Nang pag-isahin na nito ang kanilang katawan, tumulo ang luha sa kanyang mga mata, dala ng unang karanasan. Labis naman ang tuwa ni Gabriel nang makatulog, bagamat pagod ay sobrang saya naman. Lumipas ang mga araw at buwan sa buhay ng mag-asawa. Gabriel, malakas na sigaw ni Jeline. Manganganak na yata ako, sabi nito. Litong-litong nilapitan naman niya ang asawa, hindi alam kung ano ang unang dadamputin. Kunin mo ang bag ng mga gamit ni baby at buhatin mo ako. Sa sasakyan, ano ba, para kang trumpo dyan. Ikot ka ng ikot, bilis na, sobrang sakit. Yes babe, wait, at dali-daling kinuha ang bag na naglalaman ng gamit at binuhat ang asawa. Aray ko, hindi ka na makakaulit sa akin. Promise, sobrang sakit, sigaw ulit nito sa kanya. Agad na isinugod nito ang asawa sa ospital. Pagdating sa delivery room, hindi pumayag si Gabriel na hindi siya kasama ng asawa doon. Pumayag naman ang OB-GYN nito. Makalipas ang madaming sakit at hilab, iniluwal ng asawa ang isang malusog na sanggol na lalaki. Doon nagsimula ang maligayang buhay ni Jeline sa piling ng asawang siya ang inspirasyon upang maiahon ang sarili sa hirap.